may takdang panahon para sa lahat. At ang lahat ng nangyari noon ay nangyari na rin ngayon. Paulit-ulit lamang ang mga nangyayari. Kaya habang tayo ay nabubuhay, gumawa tayo ng mabuti at kilalanin natin ang Diyos. At upang kung dumating man ang takdang panahon para sa atin, ay alam natin kung saan tayo mapupunta at malaman natin kung makakasama natin ang Diyos o hindi. Basahin natin kung anong nakasulat sa Mga Ngaral chapter 3 verse 1 hanggang sa 15. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras, ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay, ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim, ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling, ang panahon ng pag-iba at panahon ng pagtatayo, ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa, ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang, ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon ng mga ito, ang panahon ng pagyakap at panahon ng paglalayo, ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala ni Yaon, ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon, ang panahon ng pagpunit at panahon ng pagtatahi, ang panahon ng pagtatahimik at panahon ng pagsasalita, ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot, ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Ano ang mapapala ng tao sa kanyang pinagpaguran? Alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao, iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula pa sa pasimula hanggang sa wakas. Alam kong walang pinakamabuti sa tao kundi magpakaligaya at gawin ang pinakamabuti habang siya'y nabubuhay. Alam ko ring kaloob ng Diyos na ang tao'y kumain, uminom at pakinabangan ang bunga ng kanyang pinagpaguran. Alam kong mamamalagi ang lahat ng ginawa ng Diyos. Wala nang maidadagdag pa at wala ring dapat bawasin. Gayon ang ginawa ng Diyos upang ang tao'y magkaroon ng takot sa Kanya. Lahat ng nangyari ngayon ay nangyari na noong una. Ngayon din, magaganap pa. Paulit-ulit lamang ang pangyayari. Kaya sana maunawaan natin kung ano ang ginagawa natin dito sa sanlibutan. At sikapin nating magkapagbasa ng Biblia at palaging manalangin upang makausap natin ang Diyos. Maraming salamat mga kaibigan, mga kapatid, at pagpalain kayo ng Diyos at ang lahat ng mga mahal ninyo sa buhay. To God be the glory.